After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na eh. Di ba? Ito, diretso talaga ito. Tatay at kapatid. Huwag niyo pong kalimutan na bigyan ng kopya si Ma'am Emsu, si Jerry C, si Ronald Rusya, si Chai Chair, si Ma'am Delia Rosario para makita po nila yung kopya, Sir, dating senador. Binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Kasi ganito yan. Kung nung hindi naman natin yung sinasabi niyang pag yung kamag-anak mo may negosyo, hindi natin pinipigil, tama yun. Pero dapat dun sa sinasakupan mo, hindi sila pwede magnegosyo. Kunyari, nung Davao Mayor si Duterte, dapat nasa Visayas yung pamilya niya nagnenegosyo or nasa private sector. Talagang may conflict of interest. Sa ano nga lang ho, mga bossing eh. Sa mga simpleng kumpanya lang ho, pagka magkapatid na kayo. 'Di ba? Kalimitan pong nating nakikita mga kababayan, ay bawal magkapatid, ay bawal magpinsan, bawal magkamag-anak. Conflict of interest ang posibleng makita dyan. Di ho ba? Simple lang ho yun, ha? O eto, malakihan po, mga kababayan. Presidente na siya, hindi pwedeng ang sakop na nila buong Pilipinas eh. Dapat sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na bawal yan, doon kayo sa private sector magnegosyo. Yung mga patayo-tayo ng mga building, mga bahay. O, di ba? Ano lang kasi Tingin ko kahit papaano ho, mga bossing, kahit doon sa mga pribadong mga negosyong ganun. Sabihin ni Bongo, eto tatay ko to, eto kapatid ko tong builders na ito, etong construction na ito. Kapag ka magpapagawa kayo, dito kayo pagawa. Tingin ko, madami pa din hong makukuha ang kliyente yan eh. Hindi bawal yun, kahit i-endorse pa ni Bongo. Yan, negosyo ng kapatid ko yan, negosyo ng tatay ko yan, sa kanya ka magpatayo ng bahay. Kaso, small time ho yung mga ganon. Maliitan ho yun. Hindi ho aabot ng bilyon yung mga proyektong ganon. No? Mga 15 million, 20 million, 30 million. Pwede pa kapag kayo sa loob ng mga Forbes Park, 160 million, mga kontratang ganon. Pero, maliit pa din ho yun. yun. Duterte enable this thing to happen. Requirement po ng main plunderer para makasecure ng conviction. Sino po ang main plunderer dito po sa Si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Sir, this is a refining po, sir. This is a refining kasi yung original na DOJ ombudsman, DOJ complaint, na-dismiss, sir, according to your complaint. So, lalo po yung confident that this will prosper this time around. Okay, yung Silcom, kaya nga doon ko final to sa DOJ dati for case build-up, no? Kasi alam kong protektado siya dito sa ombudsman nung iba pa yung Si Martires pa ang nakaupo. Totoo naman, no? Di ba, mga kababayan? ombudsman. Ang ginawa nung dating Prosecutor General against the order nung Secretary of Justice, sinubmit niya dito. And that eventually led to his dismissal or relief doon sa posisyon niya. Kaya anong ginawa rito? Parang ganyan na ganyan lang din ho, mga kababayan, mga boss si Pamo. Sir, yung kaso ng dating Pangulong Duterte, yung iniiyak ng mga DDS, bakit hindi dito sa Pilipinas kinasuhan, etc. Kakasuhan mo sa Pilipinas, tapos yung kakasuhan mo yung presidente. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari dyan? Bukod sa ibabasura, baka pagtatapyasin pa mga tenga mga magkakaso laban sa kanya di ba? Hindi inimbestigahan. Not even a day or an hour was devoted in investigating it. Talagang binaon nila. Pero without prejudice yan, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon, dagdagan yung una nating final. Yeah. Ito na. Okay, so ito yung receipt copy. Yung mga contracts goes from Kompleto, Ricardo. standard maintenance cycle. Paano ba mga contracts? Incomplete yung iba. Incomplete pero nabayaran. Yung iba, incomplete pero kumpleto pa ng bayad. Yun ang masaklap. Siyempre, pag incomplete po yun, hindi pa magagamit yun, wala pang pakinabang o hindi mapapakinabangan pa ng Pilipinas. May isa nga akong nakita parang super health city or sa ganito, ganyan.
sa Marikina yata, no? Kay Bongo din yata yun. Tinubuan na daw po ng kamote. yung pinapatayo doon na Super Health City, kung tawagin nila. Anyway, mga bossing, ayan, si dating Senador Trillanes ang pagpa-file niya ng kaso kay Bongo. Ngayon naman, mga bossing, umpisahan na at pakinggan na po natin yung mala telenovela na sagot po ni Senator Bongo. At dito nyo na po maririnig ang paulit-ulit na probinsyano lang po ako. May delikadesa po ako. Hindi po ako dyan makikisali, etc. etc. Pakinggan nyo na lang ho, Ma'am Brenda Barton. Expecting this complaint, Oh. and now we are in the proper forum to Oh. prove the base. Nakasuhan na, kaya proper forum na ho yun, mga kababayan. At parang, syempre, pag mumukain na nila na, at least kinasuhan nyo na ako, makakasagot na ako. Pwede nyo namang yan, sagutin pa lang yun dati pa lang di po ba? At least magiging kakampi ninyo yung taong bayan. Pagka na-realize ni Trillanes na, naku, ang daming kumakampi kay Bongo na taong bayan, wag ko nang i-file ito. Kasi mukhang kukulatain ako ng taong bayan. Kaso, si Trillanes sanay sa ganyan. Di ba na, kung maalala nyo ho, mga bossing, mga kababayan, na si Trillanes, sandamakmak tayong hindi naniniwala sa kanya. Pero ano ngayon? Ngayon, ang dami nang naniniwala. Ma'am Pai Chan, Veronica Pascua, at Brenda Barton, at John Capacete. Baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. Yan. I will cooperate with the investigation and abide by its. Pero sumasagot ba sila sa media dati? Parang ang lagi lang sinasabi nung kampo ni Bongo is pinupolitika sila di ba? Parang hindi naman sumasagot sa media. Legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Sa umpisa pa lang, I hope the ombudsman will be fair. Fair yan, patas yan. Kayo naman. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos. Ayan naririnig nyo. Baka magduda pa kayo kay Bongo. Sabi siguro ng mga nanonood dito, lang yato si Mark Ramos, ang hilig sa mga sarkastikong mga komento. No, hindi. Yan ang sinasabi na ni Bongo, mga kababayan kasama siya sa mga Pilipino na lumalaban sa korupsyon.